Ang bawat hakbang ni Alonsina Reyes sa pasilyo ng simbahan ay parang pagtapak sa sarili niyang libingan. Nakasuot siya ng puting bestida na nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng naipundar ng kanyang pamilya. Ngunit para sa kanya, ito ay isang uniforme ng isang bilanggo na ihahatid sa kanyang selda. Malamig ang pawis sa kanyang mga palad at ang bigat ng belo sa kanyang ulo ay kasimbigat ng kinabukasang hindi niya pinili. Sa bawat pag-ugong ng organo sa loob ng malawak at halos walang taong simbahan, bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang obra maestra, isang blueprint ng isang modernong tulay na idinisenyo niya para sa kanilang bayan. Ang huling gabi niya bilang isang dalaga ay ginugol niya sa pagtitig dito, sa paghaplos sa bawat linya at kurba na iginuhit niya ng may buong pag-asa. Iyon ang kanyang pangarap, ang maging isang arkitekto. Ngunit ang pangarap na yon ay isa na lamang abo. Tinupok ng isang sulat na nagsasabing hindi siya nakapasa sa scholarship na inaasahan. Iyon ang sulat na nagtulak sa kanya sa altar na ito. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay ang kanyang magiging asawa, si Sinag Alvaro. Nakaupo sa kanyang wheelchair, matalimang titig, isang lalaking binihag din ng sarili niyang katawan. Sa tabi nito ay ang ina, si Doña Imelda Alvaro, ang reyna ng kanilang bayan, isang babaeng may tindig na kasing tigas ng bakal at may mga matang tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sinumang kanyang titigan. Ang anyo ng pamilyang bibili sa kanyang kalayaan. Nang iabot ng kanyang ama ang kanyang kamay sa binatang nakaupo, ni hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Naramdaman na lamang niya ang paghawak ni Sinag sa kanyang braso. Isang paghawak na walang init, walang damdamin, obligasyon. We are gathered here today. Nagsimula ang pari, ngunit ang mga salita ay tila hangin lamang sa tainga ni Sina. Ang kanyang isip ay nasa labas ng simbahang ito, nasa mga blueprint na sinunog niya kagabi, nasa kinabukasang ninakaw sa kanya. Ang mga bisita ay iilan lamang, mga kasosyo sa negosyo ng mga Alvaro at ang kanyang mga magulang na nakayuko sa isang sulok, tila nahihiya sa kanilang sariling anak. Walang mga kaibigan, walang masayang tawanan. Ito ay isang transaksyon, hindi isang celebration. Do you, Alonsina, take Sinag to be your lawfully wedded husband, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do you part? Isang mahabang katahimikan. Naramdaman ni Sina ang paghigpit ng hawak ng kanyang ama sa kanyang balikat. Isang paalala ng kanilang kasunduan. Ang oo na sasabihin niya ay ang kabayaran sa utang na kailanman ay hindi ipinaliwanag sa kanya ng buo. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi bago niya pinilit ang mga salitang lumabas. Oo po, Father. And do you, Sinag, take Alonsina to be your lawfully wedded wife? I do. Mabilis at walang alinlangang sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay malamig at may bahid ng pagkayamot. O baka guni-guni lang niya iyon. Mabilis ang mga sumunod na tagpo. Ang pagsuot ng mga singsing na parang paglalagay ng posas, ang pag-angat ni Sinag sa kanyang belo. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya sa mga mata nito ang isang kalungkutang kasing lalim ng sa kanya, ngunit mayroon ding pader na hindi niya kayang sirain. Inaasahan niyang hahalikan siya nito sa labi, gaya ng nakagawian, ngunit marahan lamang nitong idinampi ang mga labi nito sa kanyang noo. Isang halik na kasing lamig ng hangin sa loob ng simbahan, walang palakpakan. Tanging isang mahinang pag-ubo mula sa isa sa mga bisita ang bumasag sa katahimikan. Tapos na. Ang kanyang sentensya ay naibigay na. Sa resepsyon na ginanap sa mansyon ng mga Alvaro, ang Hacienda del Silencio, mas naramdaman ni Sina ang pagiging dayuhan.
Bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, ngunit ang hangin ay mabigat sa mga lihim. Habang abala ang iilang bisita, sa pagkukunwaring masaya para sa bagong kasal, lumapit si Doña Imelda sa kanya. Isang nangiting hindi umabot sa mga mata ang ibinigay nito sa kanya bago nito inayos ang nalukot na bahagi ng kanyang bestida. "You look beautiful, Hija," sabi nito sa mahinang boses. Ngunit nang yumuko ito na parang may ibubulong, naramdaman ni Sina ang panganib sa tono nito. "Huwag mong kakalimutan kung bakit ka narito. Simula ngayon, pag-aari ka na ng mga Alvaro." Isang pangingilabot ang gumapang sa buong katawan ni Sina. Hindi ito isang pagtanggap, kundi isang babala. Isang pagmamarka sa kanyang bagong teritoryo. Nang matapos ang gabing puno ng pagkukunwari, inihatid si Sina ng mga katulong sa silid na magiging kulungan niya. Ang kwarto ni Sinag, malawak ito, mas malaki pa sa buong bahay nila na may isang malaking kama sa gitna. Ngunit ang bawat muebles ay tila saksi sa kalungkutan ng may-ari nito. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang marahang paggulong ng wheelchair. Pumasok si Sinag. Itinulak ang sarili, papasok sa silid bago isinara ang pinto. Hindi siya nagsalita. Nagpunta lamang ito sa isang sulok, malapit sa bintana, at tumingin sa labas, sa madilim na hardin. Ang katahimikan ay nakakabingi. Hinintay ni Sina ang kung anumang mangyayari. Ang pag-angkin ng isang asawang lalaki sa kanyang asawa. Ang panunumbat sa isang kasal na pareho nilang hindi ginusto. Nakatayo lamang siya sa tabi ng kama, nanginginig ang mga tuhod, yakap ang sarili. Lumipas ang ilang minuto na parang oras. Akala niya ay mananatili na lamang silang ganoon hanggang umaga. Dalawang estranghero na nakakulong sa iisang silid. Ngunit sa wakas, bumasag si Sinag sa katahimikan. Hindi siya lumingon. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na tila kinakausap ang salamin ng bintana. At hindi siya. "Huwag kang mag-alala." Napatingin si Sina sa likod nito, sa anino nito sa dilim. "Hindi kita sasaktan." Pagpapatuloy nito, ang boses ay walang bahid ng galit o pagnansa. Sa halip, ang narinig niya ay isang matinding kapaguran. "Kailangan ko lang ng kasama." Nagising si Alonsina sa isang higaang hindi kanya, sa isang silid na sumisigaw ng karangyaan ngunit walang init. Mag-isa siya. Ang espasyo sa tabi niya ay malamig na, tila kanina pa umalis si Sinag. Ang mga huling salita nito kagabi ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Isang pakiusap na hindi niya maintindihan mula sa isang lalaking hindi niya kilala. Pinilit niyang bumangon. Mula sa malaking bintanang salamin, tanaw niya ang malawak na lupain ng Hacienda del Silencio. Perpekto ang pagkakaayos ng hardin. Bawat halaman ay tila sumusunod sa isang mahigpit na utos. Walang kahit isang ligaw na damo. Walang kahit isang dahong nalaglag sa maling lugar, gaya ng inaasahan sa kanya. Binuksan niya ang kanyang maleta at kinuha ang isang simpleng bestidang bulaklakin, isang paalala ng buhay na iniwan niya. Ngunit pagsuot niya nito, sa harap ng isang dambuhalang salamin na may gintong kwadro, pakiramdam niya ay isa siyang basahan sa loob ng isang palasyo. Pagbaba niya para sa agahan, nadatnan niya ang mag-inang Alvaro sa mahabang lamesa ng dining hall. Nakaupo si Doña Imelda sa kabisera, tila isang reyna sa kanyang trono. Nasa kanan naman nito si Sinag, tahimik na nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Ang wheelchair nito ay nakapwesto ng may sapat na espasyo. "Magandang umaga po," bati ni Sina sa mahinang boses. Tinaasan lamang siya ng kilay ni Doña Imelda. Ang mga mata nito ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Maupo ka, Alonsina." Utos nito, ang tono ay walang kabuhay-buhay. Umupo si Sina sa tapat ni Sinag.
Sa kabilang dulo ng lamesa na halos 10 metro ang layo. Ang katahimikan ay halos masakit sa tainga. Tanging ang kalansing ng mga kubyerto sa plato ni Doña Imelda ang maririnig. Sinubukan niyang nangitian si Sinag, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok sa dyaryo. Tila hindi siya napansin. Ang bestidang yan, biglang sabi ni Doña Imelda, bumasag sa katahimikan. Hindi yan angkop sa isang Alvaro. Napayuko si Sina, tinitingnan ang kanyang suot. Pasensya na po. Ito po kasi ang mga dala ko. Ipatatapon ko ang lahat ng laman ng iyong maleta. Putol nito sa kanya. May darating na mananahi mamayang hapon para kunin ang sukat mo. Bilang asawa ni Sinag, inaasahan kong magdadala ka ng karangalan sa pangalan ng pamilyang ito. Mula sa iyong pananamit, sa iyong pagkilos, hanggang sa iyong pag-upo. Itinuro nito ang likod ni Sina gamit ang tinidor. Sit straight. You are not in your father's humble hut anymore. Naramdaman ni Sina ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay isang sampal. Tumingin siyang muli kay Sinag. Naghahanap ng kahit anong reaksyon, ngunit para siyang hangin lamang dito. Itiniklop nito ang dyaryo, uminom ng kape, at hindi pa rin tumitingin sa kanya. Matapos ang nakakapanikip dibdib na agahan, umalis si Sinag kasama ang isang nurse, habang hinarap naman ni Doña Imelda si Sina na may dalang isang listahan. Ito ang mga tungkulin mo. Titiyakin mong nasusunod ang lahat ng utos ko sa mga katulong. Ikaw ang personal na mag-aasikaso sa mga pangangailangan ni Sinag. At higit sa lahat, hindi ka aalis ng hasyenda nang walang pahintulot ko. Para siyang binigyan ng manual kung paano maging isang dekalidad na alipin. Upang takasan ang mabigat na presensya ng kanyang biyenan, nagpasya siyang libutin ng mansyon. Bawat pasilyo ay napapalibutan ng mga mamahaling pinta at mga antigo. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may isang pakiramdam ng pagkaluma at kalungkutan. Tila isang museo na walang bisita. At doon, sa dulo ng isang pasilyo sa ikalawang palapag, nakita niya ito. Isang malaking pinto na gawa sa darkwood na may mga ukit na hindi niya mawari. Isang aklatan. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mabilis. Mga libro. Isang posibleng takasan. Hinawakan niya ang siradura, ngunit nakakandado ito. Sinubukan niyang silipin sa siwang, ngunit kadiliman lamang ang kanyang nakita. Isang hiwagang nakakulong. Nagpatuloy siya sa paglalakad, dala ang bigo sa kanyang dibdib, nang sa isang pasilyo, sa kanyang pag-iwas, sa sinag ng araw na tumatama sa sahig, hindi niya napansin ang isang maliit na mesang may nakapatong na isang porselanang plorera. Nasagi ito ng kanyang braso. Crash! Ang tunog ng nabasag na plorera ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Nanigas si Sina sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay bumabagsak kasabay ng bawat piraso ng porselana sa sahig na gawa sa marmol. Anong nangyari dito? Ang boses ni Doña Imelda ay dumagundong mula sa likuran niya. Malamig, mapanganib. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po. Nanginginig na sabi ni Sina. Lumakad si Doña Imelda palapit, hindi tinitingnan si Sina, kundi ang mga nagkalat na piraso ng basag na plorera. Alam mo ba kung ano yan? Tanong nito. Isang pamana mula sa lola ng aking asawa. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng buong angkan mo kahit magtrabaho pa kayo sa 10 henerasyon. Patawad po. Pulutin mo. Utos ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Bawat piraso, napatingin si Sina sa kanya, hindi makapaniwala. Pero, baka masugatan po ako. Pulutin mo. Ulit nito, mas may diin. Walang nagawa si Sina, kundi ang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay dumampi sa malamig na marmol. Nanginginig ang kanyang mga kamay
habang isa-isang pinupulot ang matutulis na piraso ng porselana. Isang maliit na piraso ang humiwa sa kanyang daliri. Napatigil siya sa sakit. Dugo. Sa sandaling iyon, mula sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang paglabas ni Sinag mula sa isang silid. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Sinag ang kanyang kalagayan. Nakaluhod sa sahig, namumulot ng basag na bubog, habang ang ina nito ay nakatayo sa tabi niya na parang isang gwardiya. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Sina. Tutulungan kaya siya nito? Ipagtatanggol? Ngunit ang pag-asang iyon ay namatay din kaagad. Tinitigan lamang siya ni Sinag ng ilang segundo. Ang mukha nito ay blangko at hindi mabasa. Bago ito marahang ipinihit ang kanyang wheelchair at bumalik sa silid kung saan ito nanggaling. Isinasara ang pinto nang walang imik. Gumuho ang mundo ni Sina. Ang pagwawalang bahala ni Sinag ay mas masakit pa sa pagpapahiya ng ina nito. Nag-iisa siya. Talagang nag-iisa siya sa impyernong ito. Nang matapos niyang pulutin ang lahat, hindi na niya napigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Tumakbo siya pabalik sa silid kulungan niya at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob. Hindi siya bumaba para mananghalian o maghapunan. Hinayaan niyang lamunin siya ng kadiliman ng kwarto at ng sarili niyang kawalan ng pag-asa. Gabi na nang may marinig siyang isang mahinang katok sa pinto. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan itong bumukas. Isang batang katulong ang sumilip. Takot na takot ang mga mata. Ma'am, hindi pa rin umimik si Sina. Maingat na inilapag ng katulong ang isang tray ng pagkain sa sahig, malapit sa pinto. Nang akmang aalis na ito, bumalik ito at may inilapag na isang bagay pa sa tabi ng tray, isang libro. Pinabibigay po ni Senyorito Sinag. Bulong nito bago nagmamadaling umalis at isinara ang pinto. Nangunot ang noo ni Sina. Sa kabila ng panlalabo ng kanyang mga mata dahil sa pag-iyak, pinilit niyang bumangon at lumapit. Sa tabi ng plato ng pagkain, naroon ang isang lumang libro na may matigas na pabalat. Tinitigan niya ang pamagat na nakasulat sa gintong mga letra, tungkol sa kalayaan. Ang kadiliman ang naging kanlungan ni Sinag Alvaro. Sa kanyang silid-aklatan na matagal nang hindi nabubuksan ng iba, sa gitna ng mga alikabok at amoy ng lumang papel, doon niya hinahayaang maging malaya ang kanyang isipan, isang kalayaang matagal nang ipinagkait sa kanyang katawan. Habang nakaupo sa kanyang wheelchair, sa harap ng bintana, pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw na nagbibigay kulay sa kalangitan. Dati, ang mga oras na ito ay ginugugol niya sa pagtakbo sa mga bukirin ng kanilang hasyenda. Nararamdaman ang hangin sa kanyang mukha, ang pagod sa kanyang mga binti. Isang alaala na ngayon ay parang multo, isang panunukso mula sa isang buhay na hindi nababalik. Isang iglap lang, ang biglaang pagtawid ng isang aso, ang pag-iwas niya sa manibela, ang matinis na tunog ng mga gulong, ang nakakasilaw na ilaw ng kasalubong na truck, at pagkatapos, katahimikan at kadiliman. Ang pagiging lumpo ay hindi ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang pagkawala ng kontrol. Ang kanyang buhay ay idinidikta na ngayon ng mga nurse, ng mga therapist, at higit sa lahat, ng kanyang ina. Si Doña Imelda, sa ngalan ng pag-aalaga, ay itinayo ang pinakamatibay na pader sa paligid niya. Kontrolado ang bawat galaw, bawat desisyon. At ang kasal na ito ang pinakabago at pinakamatibay na rehas sa kanyang kulungan. Nakita niya ang nangyari kanina sa pasilyo. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Alonsina habang ito'y nakaluhod, pinupulot ang basag na florera. Nakita niya ang pagmamalupit sa titig ng kanyang ina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing, "Tama na." Ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Anong magagawa niya? Isang lumpo na pati ang sariling ina ay hindi kayang suwayin, kaya't pinili na lamang niyang talikuran ng eksena. Isang karuwagang
Matagal na niyang kinasuklaman sa sarili. Ngunit ang imahe ng dalaga, ang kanyang pagtangis, ang kanyang pag-iisa, ay tumatak sa kanyang isipan. Sa kawalan nito ng pag-asa, nakita niya ang sarili. 2 bilanggo sa iisang mansyon, kaya't ginawa niya ang isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Tinawag niya ang katulong. Dalan mo siya ng pagkain, utos niya. At pagkatapos, tinitigan niya ang mga libro sa estante. Hinanap niya ang isang partikular na aklat, isang aklat na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong ama. At ibigay mo ito sa kanya. Isang mensahe sa bote na inihagis niya sa dagat ng katahimikan, umaasang maiintindihan nito. Kinagabihan, sa kanilang silid, nahanap niya si Alonsina na nakaupo sa sahig, sa tabi ng tray ng pagkain na hindi halos nagalaw. Hawak nito ang libro. Salamat sa pagkain, sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Ang boses ay may bahid pa rin ng pag-iyak. Hindi ka kumain sa buong araw, sagot niya. Mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Maingat niyang iminaneho ang kanyang wheelchair palapit sa isang upuan. Katahimikan. Magbasa ka. Bigla niyang sabi. Napatingin ito sa kanya, naguguluhan. Po? Sabi ko. Magbasa ka? Ulit niya. Pilit na ginagawang parang utos para itago ang pakiusap. Para sa akin, masakit ang mga mata ko. Isang palusot. Ngunit yun lang ang naisip niya. Ang totoo, gusto lang niyang makarinig ng ibang boses maliban sa boses ng kanyang ina at ng mga nurse na paulit-ulit na lamang. Gusto niyang marinig ang boses nito. Nag-alinlangan si Alonsina, ngunit sa huli ay tumango. Umupo ito nang maayos sa isang silya, binuksan ng libro at nagsimulang magbasa sa mahinang boses. Noong una, ang mga salita ay ingay lamang, ngunit habang tumatagal, ang boses ni Alonsina ay tila musika na pumuno sa malamig at tahimik na silid. Mayroon itong isang uri ng kalmado, isang uri ng kalungkutan na bumagay sa mga salitang binabasa nito. Ipinikit ni Sinag ang kanyang mga mata at nagpatangay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang isipan ay hindi na puno ng galit o panghihinayang. Napuno ito ng isang kwento. Nasa kalagitnaan na ito ng 2 kabanata nang bigla itong huminto. Bakit? Tanong niya. Medyo naasar sa pagkaantala. Ang tauhan po kasi, sabi nito, tila nag-iisip. Pinili niyang iwan ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Sa tingin ko, duwag siya. Napadilat si Sinag. Hindi siya duwag. Praktikal lang siya. Ang pangarap ay para sa mga taong kayang maging makasarili. Ang tungkulin ay para sa mga taong may pananagutan. Umiling si Alonsina. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang kislap ng apoy sa mga mata nito. Hindi po. Ang pagsuko sa isang bagay na bumubuo sa iyong pagkatao ay hindi pananagutan, kundi isang mabagal na pagpapakamatay. Paano ka mag-aalaga sa iba kung ang sarili mo ay pinapatay mo na? Natigilan si Sinag. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Ang babaeng nakita niyang umiiyak at nakaluhod kanina ay may tinatagong talino at paninindigan. Nakikita niya ngayon ang isang taong pilit na ikinukulong, ngunit ang isipan ay nananatiling malaya. Para silang nagtatalo tungkol sa isang tauhan sa libro, ngunit ang pinag-uusapan talaga nila ay ang kanilang mga sarili. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagustuhan niya iyon. Ituloy mo ang pagbabasa, sabi niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang tono ay hindi na isang utos. Nagpatuloy si Alonsina, ngunit iba na ang lahat. Hindi na lamang siya isang mambabasa at siya ay hindi na lamang isang tagapakinig. Sila ay 2 taong nag-uusap sa pamamagitan ng mga salita ng iba. Nang matapos ang kabanata, isinara nito ang libro. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. May nabago na sa hangin sa pagitan nila.
Salamat, sabi ni Sinag. Akmang tatayo na si Alonsina para bumalik sa kanyang parte ng silid nang hindi niya napigilan ang sarili. Ang kislap ng apoy na nakita niya sa mga mata nito kanina, ang pagtatanggol nito sa pangarap. May kung anong nagtulak sa kanya na alamin pa. Gusto niyang makilala ang babaeng nasa likod ng malungkot na belo. Ano ang pangarap mo, Alonsina? Bago ka mapunta rito. Napatigil ito sa paggalaw. Ang tanong ay lumabas na parang isang bulong sa gitna ng silid. Isang tanong na hindi niya dapat binitiwan. Isang pinto sa isang nakaraang hindi niya dapat buksan. Ngunit huli na. Naitanong na niya. At sa katahimikan ng gabing iyon, hinintay niya ang sagot na may halong takot at hindi maipaliwanag na pag-asa. Ang tanong ni Sinag ay iniwang nakabitin sa hangin. Ngunit ang epekto nito ay nanatili sa puso ni Alonsina sa mga sumunod na araw. Ano ang pangarap mo? Isang tanong na simple, ngunit matagal nang walang nagtatanong sa kanya. Dahil sa tanong na yon, ang mga gabing pagbabasa nila ay nagkaroon ng bagong kulay. Hindi na lamang ito tungkol sa mga tauhan sa libro. Pagkatapos ng bawat kabanata, nagkakaroon sila ng sandaling katahimikan na sinusundan ng mga mahinang tanungan. Nagsimula siyang ikwento ang kanyang pagkahumaling sa mga gusali, sa mga tulay, kung paano niya nakikita ang mga istruktura, hindi bilang semento at bakal, kundi bilang mga ugnayan, mga tulay na nagdudugtong sa mga tao, mga bahay na nagiging kanlungan ng mga pamilya. Nakita niya ang interes sa mga mata ni Sinag, isang tunay na pakikinig na kailanman ay hindi niya nakuha mula sa iba. Isang gabi, siya naman ang nagtanong, "Ikaw, ano naman ang pangarap mo?" Natigilan si Sinag. Tumingin ito sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Dati, panimula nito, ang boses ay halos isang bulong. Gusto kong libutin ang mundo. Gusto kong akyatan ang pinakamatataas na bundok at languyin ang pinakamalalalim na dagat. Gusto kong maramdaman ang lupa sa ilalim ng aking mga paa sa iba't ibang bansa. Huminto ito at isang anino ng pait ang gumuhit sa mukha nito. Mga pangarap na para na lang sa mga taong nakakalakad. Sa sandaling iyon, ang nakita ni Sina ay hindi si Sinag Alvaro na arogante at malamig, kundi isang lalaking ninakawan din ng tadhana. Katulad niya, ang kanilang pagbabasa ay naging isang ritual, isang ligtas na espasyo, kung saan ang isang lumpo at isang bihag ay pansamantalang nakakatakas sa kanilang mga kulungan. Ang munting pag-asang ito ang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang bawat araw sa ilalim ng pamumuno ni Doña Imelda. Ngunit isang hapon, ang pag-asang yon ay muling sinubok. Naglalakad si Sina sa hardin, hinahangaan ng mga rosas na alagang-alaga. Nakita niya si Mang Celso, ang pinakamatandang hardinero sa hasyenda, na maingat na pinuputol ang mga tuyong sanga. Si Mang Celso ay isa sa iilang tao sa mansyon na ngumingiti sa kanya ng totoo. "Magandang hapon po, Mang Celso," bati niya. "Magandang hapon din, senyora," sagot nito, pinupunasan ng pawis sa noo. "Napakaganda ng mga bulaklak ngayon, hindi po ba?" Ngunit ang kanilang sandaling pag-uusap ay pinutol ng isang malamig na boses. "Celso," pareho silang napalingon. Si Doña Imelda ay papalapit. Ang mukha ay kasing itim ng ulap na nagbabadya ng ulan. Tumigil ito sa harap ng isang hanay ng mga puting rosas, ang mga paborito nito. May isang halaman doon na bahagyang naninilaw ang mga dahon. "Ano ang ibig sabihin nito?" tanong ni Doña Imelda. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng bagsik. "Pasensya na po, Doña. May sakit po yata ang isang yan. Ginagamot ko na po." "Ginagamot?" putol ni Doña Imelda. "Ilang dekada ka nang nagtatrabaho dito, Celso? Hindi mo na ba alam ang pagkakaiba ng may sakit sa pabaya?"
Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito bukas. Makakaalis ka na. Nanlaki ang mga mata ni Mang Celso. Doña Imelda, pakiusap. Dito na po ako lumaki. Wala na po akong ibang pupuntahan. Problema mo na yan. Walang pakialam na sagot ng Donya. Isang bagay ang pumitik sa loob ni Sina. Nakita niya sa mukha ni Mang Celso ang parehong kawalan ng kapangyarihan na naramdaman niya noong araw na ipinagkasundo siya. Ang parehong kawalang katarungan. At bago pa niya mapigilan ang sarili, nagsalita siya. Sandali lang po. Lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Maging si Mang Celso ay nagulat. Si Doña Imelda ay marahang lumingon. Tinaasan siya ng kilay. May sinasabi ka, Alonsina? Huwag niyo po sanang tanggalin si Mang Celso, sabi ni Sina. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Dahil lang po sa isang nalantang bulaklak, matagal na po siyang nagsisilbi sa inyo. Hindi po ata tama iyon. Ang katahimikan sa hardin ay nakakabingi. Ang mukha ni Doña Imelda ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkainis patungo sa purong galit. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. At sino ka para sabihin sa akin kung ano ang tama at mali sa sarili kong pamamahay? Asawa po ako ng anak ninyo. Sagot ni Sina. Nagulat sa sariling katapangan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Imelda. Isa kang palamuti na binili ko, Alonsina. Isang pambayad utang. Wag na wag mong kalilimutan ang lugar mo. Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang braso. At ngayon, dahil sa iyong kawalang galang, ikaw ang magdidilig ng buong hardin na ito hanggang lumubog ang araw. Pero, gawin mo. Sigaw nito. Nang akmang hahatakin siya ni Doña Imelda, isang boses ang pumigil sa lahat. Hayaan mo na siya, Mama. Ang boses na yon, malamig, may awtoridad. Pareho silang napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Papalapit si Sinag. Dahan-dahang pinapaikot ang gulong ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatitig sa kamay ng kanyang ina na nakahawak sa braso ni Sina. Sinag, huwag kang makialam dito. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang asawa ko siya. Ang dalawang salitang yon ay tumama na parang kidlat. Binitiwan ni Doña Imelda ang braso ni Sina na para bang napaso. Tinitigan ni Sinag ang kanyang ina. Isang titig na hindi pa nakikita ni Sina dati. Isang hamon. Isang pag-angkin. Ito ang unang pagkakataon na kung kay siyang pinagtanggol nito. Ang unang pagkakataon na tinawag siya nitong asawa ko sa harap ng iba na may kahulugan. Natahimik si Doña Imelda. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay isang maitim na sama ng loob. Tinalikuran niya sila nang walang imik at mabilis na pumasok sa loob ng mansyon. Naiwan silang tatlo sa hardin. Yumuko si Mang Celso. Salamat po, senyorito, senyora. Tumango lang si Sinag bago bumaling kay Sina. Pumasok ka na sa loob. At pagkasabi niyon, ipinihit na rin nito ang kanyang wheelchair at sumunod sa direksyon ng kanyang ina. Naiwan si Sina na nakatayo roon, nanginginig pa rin, ngunit hindi na sa takot. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis, isang kakaibang pakiramdam ng kilig at paghanga. Kinagabihan, ang kanilang ritual ng pagbabasa ay nagpatuloy, ngunit may nagbago. May isang hindi nakikitang ugnayan na nabuo sa pagitan nila. Walang nagbanggit sa nangyari sa hardin, ngunit hindi na kailangan. Nang matapos ang kanilang pagbabasa at akmang tatayo na si Sina, pinigilan siya ni Sinag. May kinuha ito mula sa isang drawer sa tabi niya. Isang maliit na sketchpad na puti at isang bagong tasang lapis. Inabot niya ito sa kanya. Ano ito? Tanong ni Sina. Tinitigan siya ni Sinag ng diretso sa mata. Ang mga mata nito, sa unang pagkakataon, ay walang pader. Huwag mong hayaang mamatay ang mga pangarap mo dahil lang sa lugar na ito.
Ang sketchpad at lapis na ibinigay ni Sinag ay naging santuwaryo ni Alonsina. Sa mga oras na nag-iisa siya sa kanilang silid, binubuhay niyang muli ang kanyang mga pangarap sa bawat guhit. Iginuhit niya ang mga bahay na gawa sa kawayan na may modernong disenyo, mga parke na puno ng mga bulaklak, at ang kanyang pinakamalaking pangarap, ang tulay. Ang tulay ng mga pangarap na bigo, binigyan niya ito ng bagong disenyo, isang arko na sumisimbolo sa pagbangon. Isang hapon, habang abala siya sa pagguhit, hindi niya namalayan ang pagpasok ni Sinag. Napatigil ito sa may pintuan, pinapanood siya. Nakita nito ang konsentrasyon sa kanyang mukha, ang paraan ng paghaplos ng kanyang mga daliri sa papel, ang kislap sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. At sa unang pagkakataon, mula nang makilala siya ni Sina, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Isang ngiting hindi sanay lumabas, ngunit totoo. "Maganda," sabi nito, na ikinagulat ni Sina. Mabilis niyang itinago ang kanyang ginuguhit. Kanina ka pa ba dyan? Sapat na para makitang mas masaya ka kapag may hawak kang lapis kaysa sa hawak mong walis, sagot nito, may bahid ng pagbibiro sa boses. Ang mga sandaling tulad nito ay naging mas madalas. Ang kanilang ugnayan ay hindi na lamang umiikot sa pagbabasa ng libro. Minsan, habang nag-eehersisyo si Sinag kasama ang kanyang physical therapist, naglakas loob si Sina na tumulong. "Ako na po," sabi niya sa therapist. "Ituro niyo na lang po sa akin ang gagawin." Nag-alinlangan ang therapist, ngunit pumayag din nang makita ang pagtango ni Sinag. Maingat na hinawakan ni Sina ang mga binti ni Sinag. Walang laman, walang lakas. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga palad, naramdaman niya ang init ng balat nito, ang tibay ng mga buto. Hindi ito isang pasyente, siya si Sinag. At habang marahan niyang ibinabaluktot at iniuunat ang mga binti nito, nagtama ang kanilang mga mata. Walang nagsalita, ngunit sa katahimikang iyon, mayroong isang pag-unawa, isang pagtanggap, isang antas ng pagiging malapit na hindi nila inaasahan. Isang araw, pagkatapos ng kanilang pagbabasa, tinitigan siya ni Sinag. "May gusto akong ipakita sa'yo." Sinundan niya ito. Itinuro nito ang daan patungo sa pasilyo kung saan naroon ang nakakandadong pinto, ang lumang aklatan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Sinag ang isang luma at kinakalawang na susi. "Ito ang aklatan ni Papa," sabi nito. "Matagal na itong hindi nabubuksan. Mula nang siya'y mamatay. Sa tingin ko, mas magugustuhan mo rito kaysa sa hardin." Nanginginig ang mga kamay ni Sina habang tinatanggap ang susi. Nang ipasok niya ito sa seradura at dahan-dahang ipinihit, isang tunog ng lumang mekanismo ang umalingaw-ngaw. Itinulak niya ang pinto. Ang amoy ng lumang papel at tuyong kahoy ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa isang mundo ng katahimikan at karunungan. Libu-libong libro ang nakahanay sa mga estanteng abot-langit. Isang sinag ng araw mula sa mataas na bintana ang sumasayaw sa mga alikabok sa hangin, na para bang mga bituin sa loob ng isang madilim na kalawakan. Sa gitna ng silid ay isang malaking mesang gawa sa nara. Ito ay isang paraiso. Dito siya nagbabasa at nagtatrabaho, sabi ni Sinag mula sa may pinto. Isa siyang inhinyero. Iyon pala. Kaya pala. Lumakad si Sina, hinahaplos ang gulugod ng mga libro. Nakakita siya ng isang buong seksyon na nakatuon sa arkitektura at engineering. Ang kanyang puso ay tumalon sa tuwa. Naramdaman niya na para siyang umuwi. Naging kanlungan niya ang aklatan. Sa mga sumunod na araw, ginugol niya ang kanyang libreng oras doon. Nilulunod ang sarili sa mga disenyo ng mga sikat na arkitekto. Pinag-aaralan ang mga teorya na dati ay pinapangarap lang niyang mabasa. Dito, buhay na buhay siya. Ngunit ang presensya ni Doña Imelda ay parang isang madilim na ulap na laging nakasunod.
Isang hapon, paglabas niya mula sa aklatan na may ngiti sa kanyang mga labi, nasalubong niya ito sa pasilyo. "Mukhang masayang-masaya ka," sabi nito. Ang boses ay puno ng lason. "Huwag kang masyadong masanay, Alonsina. Ang lahat ng bagay sa bahay na ito ay may katapusan. Ang babala ay malinaw, ngunit hindi na ito kasing epektibo ng dati dahil mayroon na siyang kanlungan, mayroon na siyang sinag." Isang araw, habang nag-aayos siya ng ilang mga libro sa isang mababang estante, napansin niya ang isang bagay sa ilalim nito. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy na may mga ukit na tila mga alon. Kinuha niya ito at ipinatong sa mesa. Sarado ito at walang susi. Dala ng kuryosidad, dinala niya ito kay Sinag. "Nakita ko ito sa ilalim ng estante. Alam mo ba kung nasaan ang susi nito?" Tinitigan ni Sinag ang baul at sa isang saglit, tila may kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata nito. Isang emosyong hindi mabasa ni Sina bago ito muling naging blanko. "Hindi ko alam. Maraming gamit si Papa na hindi ko na napakialaman." Ibinalik ni Sina ang baul sa aklatan, ngunit hindi na ito maalis sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nililinis niya ang alikabok sa ibabaw ng baul, aksidenteng nadulas ito sa kanyang mga kamay. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Thud! Naku! Bulong niya sa sarili. Mabilis niya itong pinulot. Tinitingnan kung may nasira. Walang basag, ngunit may narinig siyang isang mahinang click. Sa ilalim ng baul, isang maliit na bahagi ng kahoy ang bahagyang nakausli. Isang secret compartment. Nanginginig ang mga daliri. Binuksan niya ito. Sa loob, wala siyang nakitang susi. Ang nakita niya ay isang piraso ng papel na nakatupi, naninilaw at marupok na dahil sa katagalan. Isang lumang news clipping. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa malaking headline. "Tragedya sa San Dalisay. Tagapagmana ng mga Alvaro, malubhang nasugatan sa isang hit-and-run accident." Ang bawat letra sa headline ay tila isang punyal na dahan-dahang tumutusok sa puso ni Alonsina. Tragedya sa San Dalisay, tagapagmana ng mga Alvaro. Hit and run. Ang hangin sa loob ng aklatan ay biglang naging mabigat. Halos hindi na siya makahinga. Ang kanyang mga kamay, na may hawak sa marupok na papel, ay nagsimulang manginig. Pinilit niyang basahin ang mga sumunod na talata. Kahit pa ang kanyang paningin ay nanlalbo. Inilalarawan ng balita ang isang malagim na aksidente sa may lumang tulay ng bayan. Isang pickup truck na nawalan ng kontrol, isang sports car na wasak, at ang nag-iisang sakay nito, si Sinag Alvaro, na himalang nabuhay ngunit nagtamo ng matinding pinsala sa kanyang gulugod. Isang pinsalang habang buhay niyang dadalhin. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang detalye. Ayon sa mga investigador, ang driver ng pickup truck na siyang sanhi ng aksidente ay agad na tumakas matapos ang insidente. Iniwan ang biktimang si G. Alvaro na agaw buhay. Isang malawakang paghahanap ang isinasagawa para sa suspect. Halos mailuwan niya ang kanyang puso. Ito iyon. Ito ang trahedyang bumago sa buhay ni Sinag. Ang nagkulong dito sa isang wheelchair. Ngunit bakit itinago ang balitang ito sa aklatan ng kanyang ama? Anong kinalaman ng ama ni Sinag dito? At sa pinakaibaba ng artikulo, sa isang maliit na section na may titulong Persons of Interest, may isang pangalan. Isang pangalan na pamilyar sa kanya. Isang pangalan na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang sasakyan ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Nestor Reyes, isang lokal na karpintero. Nestor Reyes. Nestor Reyes, ang pangalan ng kanyang ama. Binitawan niya ang papel na para bang ito'y nag-aapoy. Napaurong siya, napasandal sa isang estante. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Hindi maari.
Isang pagkakamali. Maraming Nestor Reyes sa mundo. Ngunit ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabubuo sa kanyang isipan. Isang nakakatakot na larawan. Bumalik sa kanyang alaala ang araw na ibinalita sa kanya ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kasal. Ang kanyang ama, nakayuko, hindi makatingin sa kanya ng diretso. Ang sabi nito, "Para ito sa pamilya, anak. Isang malaking utang na kailangan nating bayaran." Sa malaking utang. Bumalik sa kanyang isipan ang unang beses na nakita niya si Doña Imelda sa kanilang bahay. Ang malamig na titig nito na tila sinusuri hindi lang siya, kundi ang buong pagkatao niya. Ang mga salita nito noong araw ng kasal. "Huwag mong kakalimutan kung bakit ka narito. Simula ngayon, pag-aari ka na ng mga Alvaro. Pag-aari ka na ng mga Alvaro." At ang pinakamasakit sa lahat, si Sinag. Ang kanyang unti-unting pagbabago, ang pagbibigay nito ng libro, ang pagtatanggol nito sa kanya sa hardin, ang lapis at sketchpad, ang susi sa aklatan, ang mga gabing pagbabasa, ang kanilang mga pangarap. Lahat ba yon ay isang malaking kasinungalingan? Isang palabas, isang tanong ang umaling-aungaw sa kanyang isipan. Mas malakas, mas nakakabingi kaysa sa lahat. Alam ba niya? Ang pagmamahal bang sinimulan niyang maramdaman? Ang pag-asang sinimulan niyang panghawakan? Lahat ba yun ay itinayo sa pundasyon ng isang karumaldumal na kasalanan? Ang kanyang kasal ay hindi isang pagsasakripisyo para sa utang na pera. Ito ay isang sentensya. Isang kabayaran. Siya ang pambayad utang para sa kasalanan ng kanyang ama. Isang matinis at walang tunog na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napatakip siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ang paghikbi. Pakiramdam niya ay niloloko siya ng kanyang ama, ni Doña Imelda, at ang pinakamasakit, marahil pati ni Sinag, ang lalaking nagsimula nang maging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ang Sinag na ngayon ay naging anino ng isang malaking panlilinlang. Nag-angat siya ng tingin. Mula sa siwang ng pinto ng aklatan, tanaw niya ang silid kung saan si Sinag ay nagpapahinga. Nakita niya ang anino nito na nakaupo sa tabi ng bintana. Tahimik, gaya ng dati. Ngunit ngayon, ang imahe nito ay hindi na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Nagbibigay ito sa kanya ng matinding sakit at pagkasuklam. Alam ba niya? Paulit-ulit na tanong ng kanyang isipan. Ang kaisipang marahil ay alam ni Sinag ang lahat mula pa sa simula, na ang bawat kabaitan nito, bawat ngiti, bawat pagbabahagi ng pangarap ay parte ng isang masalimuot na paghihiganti, ay isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Kailangan niyang umalis. Hindi. Kailangan niyang tumakas. Ang Hacienda del Silencio ay hindi na lamang isang ginintuang hawla. Isa itong libingan ng mga lihim at siya ang inalay na bangkay. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw, lumabas siya ng aklatan. Iniwan ang news clipping sa sahig na parang isang ebidensya ng krimi. Tumingin siyang muli sa silid ni Sinag. Payapa itong natutulog. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang kapayapaan ng isang taong walang alam. O ng isang taong napakahusay magpanggap. Hindi na niya hinintay ang sagot. Walang dala kundi ang sarili at ang basag na puso. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat anino ay tila isang multo ng mga kasinungalingang ibinato sa kanya. Habang tinatahak niya ang madilim na daan, palabas ng hasyenda, ang tanging dala niya ay ang munting piraso ng balita na nakaukit na sa kanyang isipan. Hindi na niya kailangan ng papel. Ang pamagat ng kasalanan ay nakasulat na ngayon sa kanyang kaluluwa. At sa ilalim ng maputlang, sinag ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, si Alonsina Reyes Alvaro ay tumakbo.
Tumakbo siya palayo sa mansyon, palayo sa kasal, palayo sa lalaking minahal niya at sa katotohanang sumira sa kanya. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig ng kanyang ama. Ang bawat hakbang ni Alonsina palayo sa hasyenda ay isang pagtakbo palayo sa kasinungalingan. Ang bawat paghinga niya ay isang pagsusumamo na sana ay mali ang lahat. Ang lamig ng gabi ay hindi niya alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy ng galit at sakit na nagnininga sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagkadurog. Ang pamilyar na daan patungo sa kanilang munting bahay ay tila naging estranghero. Ang bahay na dati ay simbolo ng kapayapaan at pagmamahal, ngayon ay mukha ng kulungan ng isang malagim na sekreto. Tumigil siya sa harap ng pintuan, ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa pagod at sa bigat ng kanyang haharapin. Huminga siya ng malalim at kumatok. Hindi. Kinalampag niya ang pinto ng buong lakas. Bumukas ang ilaw sa loob at ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Ang kanyang ina, inaantok pa, ay natigilan nang makita siya. Alonsina, anak, anong nangyari? Bakit? Ngunit hindi niya pinansin ang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaking nasa likod nito. Ang kanyang ama, si Nestor Reyes, na may pag-aalala sa mukha. Anak, anong ginagawa mo rito? May problema ba? Tanong ni Nestor. Pumasok si Sina. Itinulak ng bahagya ang kanyang ina. Hinarap niya ang kanyang ama. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Wala nang bakas ng malambing na anak. Ang nakatayo sa harap nila ay isang babaeng sinaktan. Nestor Reyes, sabi niya. Ang pangalan ng kanyang ama ay tunoglason sa kanyang bibig. Pamilyar ba sa inyo ang pangalang iyan, Tay? Ang pagbabago sa mukha ni Nestor ay mabilis pa sa kidlat. Ang pag-aalala ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng purong takot. Nag-iwas ito ng tingin. Anak, anong pinagsasasabi mo? Gabi na, huwag kayong magmaang-maangan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Hindi na niya napigilan. Ang driver ng pickup truck, ang tumakas sa Sandalisay Bridge, ang sumira sa buhay ni Sinag. Kayo yon, hindi ba? Ang katahimikan sa loob ng kanilang maliit na sala ay masakit. Ang kanyang ina ay napahawak sa bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagitan nilang dalawa. Si Nestor ay namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi totoo yan, anak. Pabulong nitong sabi. Ngunit ang kanyang mga mata ang nagbunyag sa katotohanan. Hindi ito makatingin sa kanya. Tumingin kayo sa akin, sigaw ni Sina, lumuluha. Tumingin kayo sa mga mata ko at sabihin niyong hindi kayo ang dahilan kung bakit nakaupo sa wheelchair ang asawa ko. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Nestor. At sa mga mata nito, nakita ni Sina ang lahat, ang pagsisisi, ang kahihiyan, at ang pag-amin. Bumagsak ang mga balikat nito. Ang matipunong karpintero na dati tinitingala niya ay naging isang matandang lalaking dinudurog ng bigat ng kanyang kasalanan. Pipatawarin mo ako, anak, sabi nito. Ang boses ay garalgal. Patawad. Patawad. Tumawa si Sina ng mapakla. Ibinenta niyo ako. Tay, iyan ba ang kabayaran? Ang buhay ko? Ang mga pangarap ko? Ang sabi niyo, may utang tayo. Akala ko pera. Hindi ko alam na ang utang pala ay dugo. At doon, sa harap ng kanyang asawa't anak, si Nestor Reyes ay lumuhod. Ang kanyang malalakas na tuhod ay bumagsak sa sahig na semento. Yumuko siya, ang kanyang mga kamay ay nasa sahig, ang kanyang katawan
ay nanginginig sa paghikbi. Isang aksidente lang ang lahat, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Natakot ako, anak. Nagdilim ang paningin ko. Tumakbo ako na parang isang duwag at sa bawat araw mula noon, binabangungot ako nang dumating si Doña Imelda. Nang malaman niyang ako yon, wala siyang hininging pera. Sabi niya, may mas magandang kabayaran daw. Ikaw, anak. Ikaw ang hiningi niya para daw maramdaman ko araw-araw ang ginawa kong pagkukulang habang ang anak ko ay naglilingkod sa pamilyang sinira ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang karuwagan ng tatay mo. Ang bawat salita ay isang karayom sa puso ni Sina. Ang kanyang sakripisyo ay hindi pala para iligtas ang pamilya. Ito ay isang parusa. Isang panghabambuhay na sentensya para sa kasalanan ng iba. Tumayo kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. Anak, pakiusap. Sinabi kong tumayo kayo. Dahan-dahan, tumayo si Nestor. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Tinitigan siya ni Sina, hindi na bilang ama, kundi bilang isang estranghero. Ang taong sumira sa dalawang buhay, ang buhay ni Sinag at ang buhay niya. Mula ngayon, sabi ni Sina, ang bawat salita ay mabigat at pinal. Wala na kayong anak na nagngangalang Alonsina. Tinalikuran niya sila. Ang kanyang ina ay sumubok na hawakan siya. Anak, saan ka pupunta? Huwag mong gawin to. Pero iwinaksin niya ang kamay nito. Huwag ninyo akong hahawakan. Naglakad siya palabas ng pinto. Hindi na lumingon. Iniwan niya ang kanyang mga magulang sa gitna ng pagkawasak na siya mismo ang nagsimula. Hindi siya bumalik sa hasyenda. Hindi rin siya nanatili sa kanilang bahay. Wala na siyang tahanan. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang mga paa ang nagdala sa kanya sa isang pamilyar na lugar. Isang lugar na madalas niyang puntahan nung bata pa siya para mangarap. Ang luma at kinakalawang na tulay ng Sandalisay. Ang tulay ng mga pangarap na bigo. Tumayo siya sa gitna nito, nakatingin sa madilim at tahimik na ilog sa ibaba. Dito niya iginuhit ang kanyang mga pangarap. At dito rin pala gumuho ang mundo ng lalaking sinimulan na niyang mahalin. Dito rin gumuho ang tiwala niya sa kanyang sariling ama. Dito gumuho ang lahat. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang pupuntahan. Nagising si Sinag Alvaro sa isang pakiramdam na may mali. Ang katahimikan sa kanilang silid ay iba. Hindi ito ang karaniwang payapang katahimikan ng madaling araw. Ito ay isang katahimikang walang laman. Malamig. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang parte ng kama kung saan dapat naroon si Alonsina ay bakante. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Masyadong maayos. Kinapa niya ito. Malamig na. Kanina pa siyang wala. Sina? Tawag niya. Ang boses ay bahagyang paos pa. Walang sumagot. Umupo siya sa kanyang kama at marahang inilipat ang sarili sa kanyang wheelchair na laging nasa tabi niya. Si Nena, nasa banyo ka ba? Kumatok siya sa pinto ng banyo. Muli, walang sagot. Binuksan niya ito. Walang tao. Isang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Pumasok kaya siya sa aklatan? Iyon ang paborito niyang lugar. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang wheelchair palabas ng silid. Ang tunog ng mga gulong nito ang tanging ingay sa pasilyo. Pagdating niya sa aklatan, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Tumambad sa kanya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mga libro sa arkitektura ay nakabukas sa mesa. Ang sketchpad ni Sina ay naroon din. Ngunit sa sahig, sa gitna ng silid, naroon ang dahilan ng lahat. Ang luma at naninilaw na news clipping, ang kanyang puso ay tila hinila pababa sa kanyang sikmura. Nalaman na niya. Alam na niya ang lahat.
Ang pagtakas niya ay hindi dahil sa galit o pagkasawa. Tumakas siya dahil sa katotohanan. Hindi bulong niya sa sarili. Kasalanan niya ito. Dapat ay sinabi na niya. Dapat ay inunahan na niya ang sakit. Ngunit naging duwag siya. Natakot na sa sandaling malaman nito ang totoo. Mawawala ito. At ngayon, nawala na nga siya. Mabilis siyang bumalik sa pasilyo. Ang kanyang pag-iisip ay nagkakarera. Kailangan niyang hanapin siya. Manangfe, Manangfe. Sigaw niya. Tinatawag ang pinakamatandang kasambahay. Ngunit hindi si Manangfe ang sumagot sa kanya. Mula sa dulo ng pasilyo, dahan-dahang lumabas ang kanyang ina. Si Doña Imelda, bihis na kahit maaga pa, may hawak na tasa ng tsa. Ang mukha nito ay kalmado. Tila walang anumang nangyari. Ang aga mo namang mag-ingay, Sinag, sabi nito. Ano't hinahanap mo ang alipin mong iyon? Nasaan si Sina, ma? Tanong ni Sinag. Ang boses ay mariin at puno ng pagbabanta. Humigop ng tsaa ang kanyang ina bago sumagot. Wala na, lumayas na. Sa wakas, ang ibon sa hawla ay lumipad na rin. Hindi ba't dapat ka pangang matuwa? Ang pagiging kalmado ng kanyang ina, ang nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang galit. Ito na, ang pagtitimpi na inipon niya sa loob ng maraming taon ay sumabog. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Sigaw niya ang kanyang boses ay dumagundong sa buong mansyon. Sa unang pagkakataon, sinigawan niya ang kanyang ina. May kinalaman ka ba rito? Anong ginawa mo sa kanya? Tinaasan lang siya ng kilay ni Doña Imelda. Wala akong ginawa. Siya ang nakatuklas sa lihim na dapat ay matagal nang nakabaon. Kung may dapat kang sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pagiging malambot sa kanya. Kayo ang may pakana ng lahat ng ito. Sigaw ni Sinag. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gulong ng kanyang wheelchair. Ang kasal na ito, ang pagpapahirap na ito, akala niyo ba hindi ko alam? Akala niyo ba habang buhay akong magiging bulag sa pagiging demonyo niyo? Isang sampal ang hindi niya inaasahan. Ngunit mabilis itong nailagan ni Sinag. Nahawakan ang kamay ng ina bago pa man ito dumapo sa kanyang mukha. Tinitigan niya ito nang may nanlilisik na mga mata. Subukan niyo, ma. Subukan niyong saktan ako ngayon at sisiguraduhin kong sa kulungan kayo pupulutin. Binitiwan niya ang kamay nito nang may pagkasuklam. Tinalikuran niya ito at kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagdadial. Hanapin ninyo si Alonsina Reyes, asawa ko. Utos niya sa kanyang security head sa kabilang linya. Gamitin ninyo ang lahat ng koneksyon natin. Bawat sulok ng bayang ito, halughugin ninyo. Gusto ko siyang makita sa loob ng 1 oras. Ang mga sumunod na minuto ay isang impyerno ng paghihintay. Pabalik-balik ang kanyang wheelchair sa loob ng sala. Ang kanyang isip ay puno ng mga pinakamasasamang senaryo. Paano kung napahamak na siya? Paano kung gumawa siya ng isang bagay na pagsisisihan nilang lahat? Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang yaman, lahat ay walang silbi. Nakakulong siya sa upuang ito. Hindi siya personal na mahahanap. Isang hari na walang mga binti. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Paulit-ulit niyang bulong. Dapat ay pinrotektahan niya ito, hindi lang mula sa kanyang ina, kundi pati na rin sa laso ng nakaraan. Tumunog ang kanyang telepono. Mabilis niya itong sinagot. Sir Sinag, sabi ng boses sa kabilang linya. May nakakita po sa kanya. Isang babaeng kamukha ni Ma'am Sina, naglalakad mag-isa. Papunta po sa direksyon ng lumang tulay. Ang lumang tulay. Ang tulay ng mga pangarap na bigo. Ang lugar kung saan nagsimula at gumuho ang lahat. Ihanda niyo ang sasakyan. Ngayon na. Sigaw niya. Hindi na niya pinansin ang kanyang ina na nakatayo pa rin sa pasilyo. Ang muka ay hindi maipinta. Wala na siyang pakialam.
Ang tanging mahalaga ay si Sina. Ang biyahe papunta sa tulay, ang pinakamahaba at pinakamabagal sa buong buhay niya. Bawat segundo ay isang pagdurusa. Huwag kang gumawa ng kahit anong masama. Sina, pakiusap. Dasal niya sa kanyang isipan. Hintayin mo ako. Nang sa wakas ay matanaw na nila ang kinakalawang na istruktura ng tulay, bumagal ang sasakyan, at doon, sa gitna ng tulay nakita niya ito, isang figura. Nakatayo, nakatingin sa ibaba. Siya nga, si Sina. Ang sasakyan ay huminto ng biglaan sa bungad ng tulay. Bago pa man makagalaw ang driver, ibinaba ni Sinag ang bintana at, gamit ang lahat ng lakas sa kanyang baga, isinigaw niya ang pangalan nito, isang sigaw na puno ng takot, pagsisisi at desperadong pag-ibig. Sina! Ang sigaw ni Sinag ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Alonsina mula sa kanyang pagkatulala. Lumingon siya. Ang liwanag mula sa paparating na sasakyan ay sumilaw sa kanyang mga matang basa ng luha. Nakita niya siya, hindi na lamang isang anino sa bintana, kundi isang tunay na taong naroon, ilang metro lang ang layo. Ang sakit na sandali niyang ibinaon ay muling sumabog na parang isang bulkan, galit, puot, pagkakanulo. "Huwag kang lalapit!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot habang nakikita niyang tinutulungan ng driver si Sinag na makalabas ng sasakyan, ngunit hindi ito nakinig. Sa tulong ng driver, dahan-dahan itong umusad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka. "Sina, pakiusap, mag-usap tayo." "Mag-usap?" Tumawa siya ng walang saya. "Tapos na tayong mag-usap. Tapos na ang lahat ng kwentuhan at pagbabasa ng libro. Ang tanong ko, kailan mo pa alam?" Ang mga salita ay parang mga batong ibinato niya rito. Ang bawat isa ay may bigat ng kanyang nadurog na tiwala. "Kailan mo pa alam na ang tatay ko ang dahilan ng lahat ng ito? Na ako ang pambayad sa kasalanan niya? Lahat ba ng iyon isang palabas lang?" Napatigil si Sinag. Ang kanyang mukha na nasisinagan ng ilaw ng sasakyan ay nagpakita ng sakit na higit pa sa pisikal. "Sina, sagutin mo ako," sigaw niya, humahakbang paatras palayo rito. "Ang mga ngiti mo, ang pagtatanggol mo sa akin, ang sketchpad, ang susi sa aklatan, kasama ba yon lahat sa plano? Pinaramdam mo sa akin na espesyal ako, na may pag-asa. Para ano? Para mas masaya kayong pagtawanan ako sa huli? Para mas masakit kapag nalaman ko na ang babaeng minamahal mo kuno ay anak pala ng taong halos pumatay sa'yo? Ang bawat salita ay isang saksak, hindi lang para kay Sinag, kundi para na rin sa kanya. Dahil habang sinasabi niya ang mga ito, kasabay nitong dinudurog ang alaala ng mga sandaling naniwala siyang totoo ang lahat. Tumingin si Sinag sa driver. "Alalayan mo ako," utos nito sa mahinang boses. "Pero sir," sabi ko, "alalayan mo ako." At sa harap mismo ni Alonsina, isang bagay na hindi niya kailanman inasahan ang nangyari. Gamit ang balikat ng driver bilang suporta, sinubukan ni Sinag na tumayo mula sa kanyang wheelchair. Nakakita niya ang panginginig ng mga binti nito, ang pamumuo ng pawis sa noon nito, ang pagsusumikap sa bawat hibla ng kanyang katawan para lamang mailipat ang bigat sa kanyang mga paang walang buhay. Halos bumagsak ito, ngunit hindi ito sumuko. Nagtagumpay itong makatayo, kahit pa nanginginig at nakakapit ng mahigpit. Ang galit ni Sina ay pansamantalang napalitan ng pagkabigla. Nakatayo ito sa harap niya. Wasak, marupok, ngunit determinado. "Oo," sabi ni Sinag. Ang kanyang paghinga ay malalim at pagod. "Oo, alam ko." Ang pag-amin ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw. Totoo nga. Ilang buwan na. Pagpapatuloy nito, ang mga mata ay nakikiusap. Matapos akong magsimulang mahulog sa'yo,
Nag-imbestiga ako sa sarili ko. Gusto kong malaman ang lahat. At nalaman ko ang totoo. Nalaman ko ang tungkol sa tatay mo. At hindi mo sinabi? Pabulong niyang tanong. Ang galit ay napapalitan na ng malalim na pighati. Natakot ako, Sina. Sabi nito. Ang boses ay basag. Araw-araw. Gusto kong sabihin sa'yo. Pero sa tuwing titingnan kita, sa tuwing nakikita kitang ngumingiti habang nagbabasa o seryoso habang gumuguhit, natatakot ako na kapag sinabi ko, ang lahat ng yon ay mawawala. Na mawawala ka. Naging duwag ako dahil ayokong mawala ang naging buhay ko. Ang naging sinag ng buhay ko. Naglakad ito papalapit. Isang mahirap na hakbang. Oo, ang kasal na ito ay nagsimula sa isang kasinungalingan. Isang plano ng paghihiganti ng nanay ko. Ngunit ang pagmamahal ko sa'yo, Sina, hinding-hindi naging kasinungalingan. Tumingin ito nang diretso sa kanyang mga mata. Minahal kita, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi sa kabila ng kasalanan niya. Minahal ko ang Alonsina na nangangarap maging arkitekto. Minahal ko ang Alonsina na may tapang na sagutin ng nanay ko para ipagtanggol ang isang hardinero. Minahal ko ang boses mo habang binabasahan mo ako hanggang sa makatulog. Minahal kita. Sina? Mahal kita. At ang katotohanan yon, ang pinakaprotektado ko, kahit sa sarili ko. Ang kanyang mga salita ay parang tubig na dahan-dahang pumapatay sa apoy ng kanyang galit. Iniiwan ang nagbabagang sakit. Umiiyak na siya. Hindi na napipigilan. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang bulong. Paano ako magtitiwala ulit? Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pakiusap ni Sinag. Isang pagkakataon para itama ang lahat. Para bumuo ng isang pundasyon na walang halong kasinungalingan. Hindi siya sumagot. Napakaraming sugat. Napakaraming sakit. Paano sila magsisimula? Tila nabasa ni Sinag ang kanyang pag-aalinlangan. Huminga ito ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas para sa huling alok. Bumalik tayo, Sina, sabi nito. Hindi bilang mga bilanggo, kundi bilang mag-asawa. Harapin natin si Mama. At pagkatapos mailabas ang lahat ng katotohanan, malaya ka nang magpasya. Kung pipiliin mo pa ring umalis, personal kitang ihahatid kahit saan mo gusto. Walang pipigil sa'yo. Ipinapangako ko. Ang daan pabalik sa Hacienda del Silencio ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng pagkakahiwalay. Ito ay ang katahimikan bago ang isang bagyo. Nakaupo si Sinag sa kanyang wheelchair sa loob ng van habang si Alonsina ay nasa tabi niya. Sa unang pagkakataon, kinuha ni Sina ang kamay ni Sinag. Malamig ito, ngunit hinawakan niya ito ng mahigpit. Isang walang salitang kasunduan. Ano man ang mangyari, haharapin nila ito ng magkasama. Pagdating nila sa mansyon, ang malaking pinto ay naghihintay na bukas. At sa gitna ng grand foyer, sa paanan ng malawak na hagdanan, nakatayo si Doña Imelda Alvaro, nag-iisa. Ang kanyang postura ay kasing tikas at kasing tigas ng dati, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Tila isang reyna na naghihintay sa pagbabalik ng mga rebeldeng kanyang huhusgahan. Dahan-dahang itinulak ni Sinag ang kanyang wheelchair papasok. Si Sina ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Huminto sila ilang metro mula kay Doña Imelda. Walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-uusap. Isang labanan ng kalooban. Nagbalik ka, sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay walang emosyon, nakatuon lamang kay Alonsina. Akala ko pa naman ay may natitira ka pang kahihiyan. Bago pa man makasagot si Sina, si Sinag na ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses, kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Tapos na ang laro, Mama. Isang bahagyang pagtaas ng kilay
Ang tanging reaksyon ni Doña Imelda. Laro? Ito ay hindi laro, Sinag. Ito ay hustisya. Isang bagay na hindi na ibigay ng batas. Kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan. Hustisya? Tanong ni Sina. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng bagong tuklas na tapang. Ang tawag po ba sa pagpapahirap sa isang inosenteng tao ay hustisya? Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Inosente? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Lumakad ito palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may tunog sa marmol na sahig. Sa sandaling tinanggap mo ang apelyidong Alvaro, naging parte ka na ng kasalanang yon. Ang bawat araw na ginugol mo sa pamamahay na ito, ang bawat pagkaing kinain mo, ang bawat damit na isinuot mo, lahat yan ay paalala ng utang ng iyong ama. Iyon ang hustisya para sa akin. Ang makita kang naglilingkod sa anak kong sinira ng tatay mo. Ang makita kang nabubuhay sa anino ng kanyang pagdurusa, iyon ang parusang mas matindi pa sa kahit anong kulungan. Ang pag-amin ay walang bahid ng pagsisisi. Malamig, nakalkula. Ito ang katotohanan sa pinakadalisay at pinakakarumal-dumal nitong anyo. Hindi ito ginawa ni Doña Imelda dahil sa galit lamang. Ginawa niya ito dahil sa isang baluktot at makasariling pag-ibig sa kanyang anak. Nakamit niyo na ba ang gusto niyo, Mama? Tanong ni Sinag. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkadismaya. Naging masaya ba kayo habang pinapanood kaming parehong nagdurusa? Naging mas magaan ba ang pakiramdam niyo? O lalo lang kayong nilamon ng sarili ninyong galit? Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo, sagot ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Para maiparamdam ko sa kanila ang sakit na nararamdaman mo araw-araw. Hindi, sigaw ni Sinag. Ang kanyang boses ay pumuno sa buong foyer. Hindi niyo ito ginawa para sa akin. Ginawa niyo ito para sa sarili niyo. Dahil hindi niyo matanggap na may mga bagay sa mundong ito na hindi niyo kayang kontrolin. Hindi niyo kayang kontrolin ang aksidente, kaya kinontrol niyo ang buhay namin. Tumayo siya mula sa kanyang wheelchair. Buong lakas na inalalayan ang sarili sa braso nito. Nanginginig, ngunit nakatayo. Ang pag-ibig ay hindi parusa, Mama. At hindi ko hahayaang gawin mong bilanggo ang asawa ko. Ang salitang asawa ay tumama kay Doña Imelda na parang isang sampal. Tinitigan niya si Sinag, pagkatapos ay si Sina na ngayon ay buong tapang na nakatingin pabalik sa kanya. Nakita niya ang mahigpit na pagkakahawak ng mga kamay nila. Doon, sa harap niya, natanto niya ang katotohanan. Talo na siya. Ang kanyang pinakamalaking sandata, ang pagkontrol sa kanyang anak, ay wala ng bisa. Kung ganoon, sabi ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay biglang naging marupok. Kung pinipili mo ang anak ng taong iyan kaysa sa sarili mong ina, hindi ako pumipili sa pagitan ninyo. Putol ni Sinag. Pinipili ko ang tama. Pinipili ko ang pagpapatawad kaysa sa paghihiganti. Pinipili ko ang kinabukasan kaysa sa nakaraan. Huminga siya ng malalim. Aalis na kami, Mama. Ang mga salitang iyon ang tuluyang gumuho sa mundo ni Doña Imelda. Ang kanyang matigas na postura ay biglang nanghina. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Sina dati. Takot. Ang takot na maiwang mag-isa. Sa saan kayo pupunta? Ito ang tahanan mo, Sinag. Hindi na, sagot ni Sinag. Ang isang bahay na itinayo sa galit ay hindi isang tahanan. At sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang kanyang ina. Mahal kita, Ma. Pero kailangan niyo ng paghilumin ang sarili ninyo. At hindi niyo magagawa iyon habang kami ay naririto. Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Sina. Tara na. Magkasabay, tinalikuran nila si Doña Imelda Alvaro. Iniwan nila siyang nakatayo roon, sa gitna ng malawak at malamig na foyer,
isang reyna na wala ng kaharian. Habang naglalakad sila papalabas ng pinto, narinig nila ang isang tunog, isang mahinang hikbi na sinubukang pigilan. Ang tunog ng isang pusong bakal na sa wakas ay nabasag. Ngunit hindi na sila lumingon. Ang kanilang mga mata ay nakatuon na sa liwanag sa labas. Ang unang sinag ng araw sa kanilang bagong tahanan ay may dalang ibang init. Hindi ito ang malamig na liwanag na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon. Ito ay isang sinag na mainit, isang sinag na nangangako. Ang bahay na tinutuluyan nila ngayon ay isang maliit na rest house na pag-aari ng pamilya Alvaro. Matatagpuan sa gilid ng bayan, malapit sa dagat. Malayo sa karangyaan ng hasyenda, ngunit dito, sa unang pagkakataon, nakahinga si Alonsina ng maluwag. Ang unang linggo nila ay isang sayaw ng paninibago. Walang mga katulong na nag-aabang sa bawat utos. Walang mapanuring mga mata ni Doña Imelda. Sila lang dalawa. Natutunan ni Sinag na gumawa ng mga simpleng bagay para sa sarili na dati laging may gumagawa para sa kanya. Natuto si Sina na magluto ng mga paboritong pagkain ni Sinag base sa mga kwento nito, kahit pa madalas ay nasusunog niya ang sinaing. Ang kanilang mga araw ay puno ng mga munting pagkakamali at ng maraming tawanan. Isang tunog na bihira nilang marinig noon. Isang umaga, habang nag-aayos si Sina ng mga halaman sa kanilang maliit na hardin, lumabas si Sinag dala ang 2 tasa ng kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Mabuti na lang at hindi mo sinunog ang kape. Biro ni Sina, tinatanggap ang tasa. Masarap ang umaga kapag hindi mukha ng nanay ko ang una kong nakikita. Ganting biro ni Sinag at sabay silang natawa. Ngunit sa gitna ng kanilang bagong tuklas na kaligayahan, mayroon pa ring isang aninong kailangan nilang harapin, ang nakaraan. Isang hapon, habang nakaupo sila sa may beranda at pinapanood ang paglubog ng araw sa dagat, naglakas loob si Sina na buksan ang usapan. "Hindi ka ba nagsisisi?" tanong niya sa mahinang boses. Tumingin si Sinag sa kanya. "Saan?" "Sa lahat ng iniwan mo, ang hasyenda, ang buhay mo roon, ang nanay mo." Huminga ng malalim si Sinag. "Nanghihinayang ako para kay Mama, pero hindi ako nagsisisi dahil kung hindi tayo umalis, habang buhay tayong magiging mga anino. Anino ng nakaraan, anino niya. Dito, sabi nito, iginala ang tingin sa paligid. Dito, tayo ang may-ari ng sarili nating mga anino. Hinawakan nito ang kanyang kamay. At mas gusto kong maging anino mo kaysa maging hari sa isang palasyong walang pag-ibig. Ang mga salitang iyon ay sapat na, ngunit alam ni Sina na mayroon pa siyang sariling multo na kailangang harapin, ang kanyang ama. Kinabukasan, nagpaalam siya kay Sinag na may pupuntahan siya. Hindi ito nagtanong kung saan. Tanging isang pagtango at isang mahigpit na paghawak sa kamay ang ibinigay nito, isang tahimik na mensahe ng suporta. Ang paglalakbay pabalik sa dati nilang bahay ay puno ng kaba. Nadatnan niya ang kanyang ama sa labas, nagkakarpintero, ngunit ang dati sigla nito sa pagtatrabaho ay wala na. Mukha itong tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Nang makita siya nito, nabitawan nito ang martilyo. "Anak." Hindi siya yumakap. Hindi rin siya ngumiti. Tumayo lamang siya sa harap nito. "Kumusta na po kayo?" tanong niya. Ang boses ay formal. "Heto, sinusubukang itama ang mga mali." Sagot ni Nestor. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Alonsina, anak, patawad." Tumingin si Sina sa mga kamay ng kanyang ama. Mga kamay na nagtayo ng kanilang bahay. Mga kamay na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. At mga kamay din na naging sanhi ng napakaraming sakit. "Hindi ko pa po kayo kayang patawarin ng buo, Tay." Pag-amin niya, at nakita niya ang sakit sa mukha nito.
Maraming nasira, maraming nawala. Pero huminga siya ng malalim. Nandito po ako para sabihing hindi ko nahahayaang ang kasalanan ninyo ang magdikta sa magiging kinabukasan ko. Pananagutan ninyo po ang ginawa niya ko ninyo. At ako, pananagutan ko ang buhay ko mula ngayon. Hindi ito isang pagpapatawad, ngunit isa itong simula. Isang paglaya, isang pagtanggap na hindi niya kayang baguhin ang nakaraan, ngunit kaya niyang piliin ang kanyang hinaharap. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, nadatnan niya si Sinag na may inaayos sa kanilang maliit na sala. May isang malaking sobre sa ibabaw ng mesa. "Ano yan?" tanong niya. Ngumiti si Sinag. "Buksan mo." Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, naroon ang isang formal na liham, isang liham ng pagtanggap. College of Architecture, Manila Central University. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Paano? Habang abala ka sa pagiging reyna ng mansyon, abala naman ako sa pag-aayos ng mga papeles mo. Sabi ni Sinag, ang mga mata ay nagliliwanag. Nakiusap ako sa universidad na i-reconsider ang application mo para sa susunod na semestre. Sinabi kong may mga personal na bagay ka lang na inasikaso. Ngumiti ito. Sa tingin ko, oras na para simulan mong itayo ang mga pangarap mo. Arkitekto Alonsina Alvaro. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Sina ay tuluyang gumuho. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong pasasalamat at pag-ibig. "Salamat, Sinag. Salamat." Paulit-ulit niyang bulong. Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, may isa pang bagay na ipinakita si Sinag. Ibinukas nito ang isang malaking papel sa mesa. Ito ay isang blueprint. Ang blueprint ng luma at kinakalawang na tulay ng sandalisay. "May isa pa tayong kailangang ayusin," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng pag-asa. Inabot nito ang lapis na dati nitong ibinigay sa kanya. "Gawin nating simbolo ng pag-asa ang dating simbolo ng kabiguan." 1 taon ang lumipas. Para kay Alonsina, ang 1 taong yon ay panamakabuluhan kaysa sa buong buhay niya bago iyon. Ang bawat araw ay isang aralin. Sa eskwelahan, kung saan isa siya sa mga pinakamahuhusay na estudyante sa arkitektura, at sa buhay, kung saan natutunan niyang ang pag-ibig ay isang gusaling kailangang alagaan at patatagin araw-araw. Ngayon ang araw ng pagtatapos, hindi ng kanyang pag-aaral, kundi ng kanyang unang proyekto, ang kanyang thesis, ang kanyang obra maestra. Nakatayo siya sa harap ng isang panel ng mga propesor at mga opisyal ng bayan. Sa likod niya, sa isang malaking screen, ay ang mga larawan at blueprint ng kanyang panukala. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. Ang tulay ng sandalisay, panimula niya, ay matagal ng simbolo ng isang madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Isang lugar ng trahedya, isang paalala ng mga bigong pangarap. Ipinakita niya ang isang larawan ng luma at kinakalawang na tulay. Ngunit naniniwala po ako na ang isang istruktura ay hindi lamang bakal at semento. Ito ay may kaluluwa. At ang kaluluwa nito ay nagbabago depende sa kung paano natin ito tinitingnan. Ikinlik niya ang remote. Isang bagong imahe ang lumitaw. Isang 3D rendering ng kanyang disenyo. Ang luma at tuwid na tulay ay napalitan ng isang eleganteng arko. May mga daanan ito para sa mga naglalakad, mga bangkong may tanawin ng ilog, at mga ilaw na pinapagana ng solar power na sa gabi ay nagmumukhang mga bituin. Ang panukala ko po ay hindi lamang i-renovate ang tulay, pagpapatuloy niya, kundi bigyan ito ng bagong buhay
Ang tulay ng bagong pag-asa ay hindi lamang magiging isang daanan para sa mga sasakyan. Ito ay magiging isang lugar kung saan ang mga tao ay pwedeng mamasyal, mag-isip at mangarap muli. Isang simbolo na kahit ang pinakawasak na istruktura ay maaaring muling itayo, mas maganda at mas matatag kaysa dati. Nang matapos siya, isang sandali ng katahimikan ang namayani bago ito binasag ng isang malakas na palakpakan. Mula sa likod ng bulwagan, pinanood ni Sinag ang kanyang asawa. Ang bawat salita nito ay tumagos sa kanyang puso. Nakita niya hindi lang ang isang magaling na estudyante, kundi ang isang babaeng buo na. Ang babaeng dati yumyuko, ngayon ay taas noong ipinaglalaban ang kanyang disenyo, ang kanyang pangarap. Sa tabi niya ay ang kanyang physical therapist. Sa loob ng isang taon, hindi lang si Sina ang nagsumikap. Dinoble ni Sinag ang kanyang pagsisikap sa therapy. Ang kanyang mga binti ay hindi na kailanman magiging kasing lakas ng dati. Ngunit ngayon, kaya na niyang tumayo at maglakad ng ilang hakbang sa tulong ng mga saklay. Bawat masakit na hakbang ay isang paalala na ang pagbangon ay posible. Nang i-anunsyo na ang proyekto ni Alonsina, ay buong pusong inaprubahan ng Konseho ng Bayan na may isang anonymous investor na handang pondohan ang lahat. Si Sinag ang unang tumayo para pumalakpak. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng maraming tao. Sa ngiting ibinigay sa kanya ni Sina, alam niyang lahat ng sakit at paghihirap ay naging sulit. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating kinakalawang na tulay ay unti-unting nabago. Naging abala si Sina sa pag-supervise sa konstruksyon, habang si Sinag naman ang namamahala sa negosyo. Paminsan-minsan, sa di kalayuan, nakikita ni Sina ang kanyang ama, si Nestor, na tahimik na nanonood. Hindi ito lumalapit, ngunit sa mga mata nito, nakikita niya ang paghanga at ang tahimik na pagsisisi. Isang araw, nilapitan niya ito at inabutan ng isang baso ng tubig. Walang salitang binitiwan, ngunit ang pagtanggap nito sa alok niya ay isang tulay na ring maituturing. At sa wakas, dumating ang araw ng inaugurasyon. Ang buong bayan ng Sandalisay ay naroon. Ang tulay ng bagong pag-asa ay naliligo sa sinag ng hapon. Magkahawak kamay na tumayo sina Alonsina at Sinag sa gitna ng kanilang nilikha. Gupitin na ang pulang laso. Nagsalita ang mayor, ngunit ang kanilang mundo ay tila huminto. Sino kaya yung anonymous investor? Biro ni Sina, nakatingin sa kanyang asawa. Hindi ko kilala, sagot ni Sinag, kumikinang ang mga mata. Pero sabi nila, napakagwapo daw. Natawa sila. Tumingin si Sinag sa paligid, sa mga taong masayang naglalakad sa tulay, sa mga batang tumatakbo. Tumingin siya sa ilog, sa parehong lugar kung saan muntik nang matapos ang kanyang buhay. At pagkatapos, tumingin siya kay Sina. Salamat, bulong niya. Para saan? Salamat sa pagtayo ng tulay pabalik sa akin. Hinawakan ni Sina ang kanyang pisngi. Sabay nating tinayo ito, sagot niya. At doon, sa gitna ng tulay na dati simbolo ng kanilang mga bigong pangarap, sa harap ng lahat ng taong saksi sa kanilang bagong simula, hinalikan ni Sinag ang kanyang asawa. Hindi ito isang halik na malamig at pilit gaya ng kanilang kasal. Ito ay isang halik na puno ng init, ng pasasalamat, ng nakaraan na kanilang pinaghihilom, at ng isang kinabukasang sabay nilang itatayo. Isang ladrilyo, isang pangarap, sa bawat pagkakataon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong walang mali, kundi sa pag-aaral na mahalin ang isang taong hindi perpekto sa isang perpektong paraan. Ang pinakamatitibay na tulay ay hindi gawa sa bakal at semento, kundi sa pagpapatawad, pag-unawa at pangalawang pagkakataon.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwento nina Alonsina at Sinag. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.